Yung check, kumusta? Sana ayos lahat, no? Yun, proceed na tayo sa pag-cold brew. Yun din, alas parehas lang din naman ng equipment na gagamitin nung pareho lang dun sa ginamit natin for manual brew ng French press. Yan pa din. Pwede tayong mag-cold brew dito sa French press. Tapos itong malaking pitchil na to, dito ako gumagawa dati nung malaki yan pa na cold brew yung kailangan ko, kumbaga batch brew. Ito kasi 5,000 ml, so pwede kang mag dito, kumbaga ang alternative sa medyo magandang system ng pang cold brew, meron kung afford, try nyo yung Todis na cold brew system. Yun, okay yun, maganda yung pang cold brew. Pero ito pwede din naman na alternative, bili kayong gantong pitchel pang batch brew, tapos dito nyo ilalagay ito, mesh or cheesecloth. Sorry, medyo madumi na, dahil nang pinagdaanan to yan. So ito, ayun lang naman yun ginagamit ko pang cold brew. Pero dahil sa single brew lang naman, or hindi tayo mag-batch brew, ito lang gagamitin natin, French press. Yun lang din, French press, beans galing din South City, coffee roasters, tapos grinder, tapos timer. Yun lang din naman yung mga kakailanganin. Ang difference ang talaga nila from manual brew to cold brew is yung paano ba sila binubrew. Kasi si manual brew, kaya siya 4 to 5 minutes lang brewing siya through time. So yung init ng tubig yung nagbubrew sa kanya. Ito naman ang magbubrew sa kanya, time. Ang gagamitin natin, may iba, or pwede naman na gamitin yung malamig na kagad yung tubig, tapos i-store nila sa fridge. Ako, ang practice ko or nakasanayan ko pag nagko-cold brew ako, room temp lang lahat. Room temp yung tubig, tapos room temp din yung pinag-i-storean ko, basta di siya nasisinaga ng araw. Tapos mas malaki lang din ng konti yung grind sizes niya kumpara sa manual na brew. Kasi yun nga, mabibigyan mo siya ng ng time na ma-brew. Kumbaga ang ideal na time window for brewing nito is minimum 12 hours, maximum 24 hours. Pero depende pa din syempre sa beans yun. Ako, ang ginagawa ko, kunwari, bago sa akin yung beans, tapos di ko alam kung paano siya i-cold brew, ginagawa ko lagi 18 hours yung ginagamit ko, kasi ayun na yung pinaka middle ng 12 to 24. So in 18 hours ko muna siya, tapos tsaka ako nag-a-adjust kapag nakuha ko na siya. Pero kung magta-try kayo, kunwari for business yung gagawin yung cold brew, pag nag-try kayo, syempre ayaw nyo muna ng madami yung yield, diba? So possible ang gagawin nyo, or ang tendency gagawin nyo, magsi-single batch muna kayo. Pwede naman yun, pwede nyo yun gawin. Pero mag-expect pa rin kayo na iba yung magiging result kapag nag-trial kayo ng single brew na cold brew. Tapos kapag binatch brew nyo na siya, medyo may difference pa rin kayong makukuha. So yun lang naman, kumbaga posible na i-try nyo siya ng single brew muna, tapos tsaka kayo mag-batch brew. Pero yun, mag-expect kayo ng hindi siya same result. So magkakaroon pa din ng minimal adjustment yung sa batch brew nyo. So yun lang, hindi pala, iba pala yung ratio kapag nag-cold brew ako. Pag nag-cold brew kasi ako, as much as possible ginagawa ko siyang concentrate. So
pag magko-concentrate kasi tayo, merong dalawang options. Either lalakihan mo yung volume ng coffee na gamit mo, or pabawasan mo yung liquid na ilalagay mo or yung tubig na ilalagay mo. So yun, para sa akin mas preferred ko yung magbawas ng water, kasi syempre yun nga, kaya ako dati nagko-cold brew dahil sa business, pinang-bottled ko siya. So mas okay sa akin na magbawas sa tubig kaysa madaming coffee beans na ilalagay, kasi syempre costing wise, 'di ba? Pag business kasi mas okay na isipin mo yung saan ba mag-benefit si business mo, pero hindi mo naapektuhan yung quality. So yun, kung gagamitin nyo din siya pang business or gagawin nyo cold brew for business, yan mas kumbaga personal na sinasuggest ko na yung ratio nyo sa ml of water kayo magbawas. So yun, ang standard ko or pinaka default ko na ratio is 1 gram of coffee equals to 10 ml of water. So same pa din, 1:15, bali 15 grams, tapos since 10 ml yung water natin, magiging 150 ml. I mean, since 15 grams yung gagamitin natin na yield ng beans, 150 ml yung water na equivalent niya. So yun, pakita ko lang din kung paano ina-adjust tong grinder. Sa ilalim lang naman siya, hindi ko na focus yung camera, pero dito yung tinatawag nilang clicks is yung pag-adjust mo. May naman siya, may instruction siya dito sa ilalim kung paano yung pa-fine or pa-coarse. So mararamdaman mo naman siya na para siyang pag inikot mo, may magki-click sa kanya, para may kakagat. So yun yung tinatawag nila na click kapag sa hand grinder. So yun lang naman, since mas kailangan nyo ng coarser na grind, adjust lang ako siguro ng mas malaki, siguro 3 clicks coarser. So yun lang, kuha lang ako ng konting clips pag sa cold brew. So yun, okay na, na-prep ko na, pag-grind na ako, nakapagtimbang na rin ako ng tubig, tinanggal ko na yung mga nagamit na para di masyadong masikip ng area. So yun, pag ganito naman, cold brew na, diba, ito na yung grinds. Basta make sure nyo lang na malinis yung yung French press. Di na siya kailangan i-preheat kasi di mo naman kailangan yung init. Ganun lang, wala na akong timbangan kasi hindi naman kailangan na, kasi na-wait na natin yung water. Tapos hindi naman na din kailangan yung oras doon. Tatimeran na lang natin sa cellphone, mag-alarm na lang tayo. So yun, ganun lang din, transfer. Tapos pre-wet lang yung beans. Make sure lang natin na mababasa siya. Hindi ko muna binubuhos yung lahat, tas halo. Medyo maliit yung natin, yung batch natin para sa lalagyan. Kaya kapag ka nag-cold brew ko ng pang isang batch lang or dalawa, ginagamit ko yung AeroPress. Pero yun nga, ito French press, di naman na kailangan bumili ng AeroPress, pwede na to.
pag meron ka lang ding AeroPress yun, pwede din yan pagka single lang. And then, basahin lang, tapos haluin. Kahit 10 seconds rest. Tapos, buhos mo na lahat. Tapos, yun, gentle stir lang. Ayan na. Pwede na to. Tapos, patong lang tong plunger nya. Huwag mo din muna i-press. Yan. Tapos, timeran natin 18 hours. So, anong oras na ba? Check ko sa phone. Usually kasi pag ganito madaling araw ako nag-video. Kita kaya. Ito. 1:49 na. Ganda ng asawa ko tsaka ng anak ko na. Uy, nawala. Yun o. Nice. So, 1:50 na. So, may guwi pa yun. 1:50 AM na. So, for 18 hours, 12 hours, 1:50 PM plus 6. Ilan na yun? 7:50. Tama ba? 7:50 PM yung time niya. Normally ginagawa ko dito para di ko makalimutan. Nilalabelan ko siya, masking tape, tapos pentel, lalabelan ko. Pero wala ako ngayong nasa kabila, nasa kapihan. So ino-note ko na lang. Lagay ko lang dito. 7:50 PM cold brew. Yan. So yan. Ano lang naman siya. Antayin mo na lang. Dapat gagawin ko, pre-brew na ako. Kukuhanan ko na siya. Tapos kapag okay na, tsaka ko siya tawag mo dito. Tsaka ko siya mag-shoot ulit ako ng panibago. Pero gagawa na lang ako ng bukod na video kasi gusto ko ipakita kung paano ko siya pinifilter kapag yung ginagamit ko siya pang bottle, kasi yun makakatulong yun. Kasi dati ako nung nag-explore ako ng product, tapos ginawa ko siya for bottle, parang lagi kong iniisip paano kaya yun to. Ang daming parang granule sa ilalim or nung mga sapal-sapal ng kape. Tapos nung nag-start na ako mag V60, tsaka ako na-realize na pwede ko pala siyang i-filter out gamit yung filter paper tsaka yung V60. So gawa ako ng bukod na video dun, tapos papakita ko sa inyo yung itsura niya pagka na-filter na kung gaano kadami yung nakukuha niya or na-filter out niya ng mga sapal-sapal ng galing sa French press. So yun lang naman. Madali lang siya actually. Pwede kang mag single brew, pwede kang mag batch brew. Tapos kunwari meron kang mga beans na parang, or di ba, syempre pagka excited ka bumili ng madaming beans minsan, 'di ba? So may mga beans na pag binuksan mo sabay-sabay yung iba, makakaligtaan mo na mayroon ka pa pala. Tapos pag finilter coffee mo siya or V60 mo, hindi mo na siya ganun ma-appreciate kasi wala na yung mga taste notes niya. Kumbaga nag-i-stale na siya. Cold brew yung sagot doon. Maano mo pa din siya. May enjoy mo pa din siya pag pinold brew mo. Wag lang yung kasi ang lang nun, di mo na pwede gamitin yung beans kapag nakita mo na may mga molds na. Kumbaga meron na siyang puti-puti. Delikado na yan. Kumbaga health wise, di na siya advisable na gamitin. Pero yung kumbaga medyo past 2 months, 3 months, cold brew mo, pwede pa yan. Sayang naman, di ba, kung itatapon. Lalo na kung di naman ganun kamura yung beans na mabibili mo. Tsaka, ako personally, ako magsayang ng kape. So, kaya umanap ako ng alternatives kung paano ko siya gagamitin. Kasi, syempre, pinaghirapan din naman yan ng mga farmers, di ba? From pagtatanim hanggang sa pagpipik, sa pag-process, syempre, yung mga roasters din sa likod ng
pagpapasarap ng kape, 'di ba? So sayang naman yung effort nila pag tinapon natin. Ayun lang. Yun lang naman, mabilis lang. Tas kuha ako sa susunod, patuloy natin yung video. Gawa tayo ng panibago for filtering kasi okay din yun. Naisip ko na makakatulong din siya, lalo na para sa mga mag-start ng business. Yun lang. Sana na-enjoy nyo. Maraming salamat sa panonood. Ganun ulit, disclaimer, yung mga tinuturo ko is or best practice ko sa mga ganitong based sa experience ko. So effective naman siya sa akin, so sana maging effective din sa inyo or magkaroon ng same result. Ayun lang, ingat kayo palagi.